Kabi-kabila na po ang paghahanda para sa ikalawang State of the Nation address ni Pangulong Duterte sa Lunes. At mula po sa dress code ng mga dadalo hanggang sa pagbabantay ng seguridad, kasado na ang mga plano. Balitang hatid ni Katrina Son. Bago ang ikalawang State of the Nation address ni Pangulong Duterte, ininspeksyon ng mga tauhan ng Philippine National Police ang Commonwealth Avenue hanggang San Mateo, Rizal, kung saan pwedeng magsagawa ng kilos protesta ang mga militanteng grupo. Karamihan sa mahigit 6,000 pulis, itatalaga sa palibot ng Batasan Complex. Bukod sa mga militanteng magpoprotesta, may pwesto rin sa may Civil Service Commission ang nasa 10,000 Duterte supporters na inaasahang dadalo. Kailangan din natin silang bigyan ng maayos-ayos na pwesto at yung hindi sila magkalapitan ng mga militanteng grupo para maiwasan natin yung gulo. Marami po kasing mga supporters po ni President Duterte ang gusto naman po magpahayag ng kanilang pasasalamat at pagsuporta po sa maganda pong performance ng ating President. Ang PNP nangakong mas makakalapit ang mga militanteng grupo sa Batasan Complex. Pinalapit pa natin ng konti this year, compared to last year. Lampas pa nung yung kanto ng Sinagtala Street, yung kanto ng Sinagtala and IBP. Tama? Yung doon natin, kasi last year hanggang doon lang sila sa boundary ng Sinagtala Street. Umaasa naman ang mga otoridad na magiging mapayapa ang SONA sa Lunes. Sa katunayan, ilang beses daw silang nakipagdialogo sa mga grupo. Nakipagpulong si Pangulong Duterte sa grupong bayan. Inilahad nila ang planong malawakang rally sa mismong araw ng SONA para maiparating ang 20 demand ng publiko. Ayon kay Bayan Secretary General Renato Reyes, hindi tulad ng mga nakaraang pag-uusap kasama ang Pangulo. Mas tensyonado at seryoso raw ang pagpupulong nila ngayon. Kasama sa mga napag-usapan ang mariing pagtutol ng grupo sa pagdedeklara ng martial law sa Mindanao, pagkakaantala ng peace talks, mga isyu tulad ng kontraktualisasyon, libreng tuition sa state universities and colleges, reforma sa lupa at pagpapalaya sa political prisoners. Sa pagtatapos ng pulong, lalo raw lumakas ang kanilang pagnanais na ituloy ang rally sa Lunes. Sa loob naman ng Batasan Complex, walang tigil din ang paghahanda at inspeksyon. Ilang tauhan ng Police Security and Protection Group ang nag-ikot hanggang sa loob ng plenary hall. Ang PSPG ang inatasang magbigay ng seguridad sa mga opisyal ng gobyerno at iba pang VIP na dadalo sa SONA. Kasabay ng inspeksyon, tuloy-tuloy rin ang paglilinis at pag-aayos sa loob ng Batasan Pambansa. Kung noong unang SONA ng Pangulo, hiniling niyang maging simple lang ang kasuotan ng mga dadalo. Ngayong ikalawang SONA, pinayagan na ang pagsusuot muli ng Filipiniana. Ayon kay Diwa Party List Representative Emeline Aglipay Villar, may instruction na raw sa kanilang isusuot. All the lady legislators, we were asked to wear Mindanao-inspired outfit. Yes, it would be modern Mindanao. Ilang taon na rin gumagawa ang fashion designer na si Nat Manilag ng kasuotan ng mga dumadalo ng SONA. Para sa kanya, magandang pagkakataon ito para ipakita ang ganda ng Filipiniana attire. Ipinakita niya ang ilan sa kanyang disenyo na susuotin ng ilang dadalo sa Lunes na hindi muna niya pinangalanan. As long as maganda at saka they made sure lang na parang hindi daw talaga masyadong parang pang red carpet sa mga awards night. Ipinakita naman ni Bayan Muna Party List Representative Carlos Isagani Zarate ang disenyo ng kanyang barong Tagalog. Makikita sa disenyo ang drawing ng isang tangke, lupo ng mga rallyista at ang katagang No to All-Out War. Tulad ni Congressman Zarate, nakagawian na ng ilang personalidad na dumadalo sa SONA na idaan sa kanilang kasuotan ang pagpapahayag ng kanilang saloobin at ipinaglalaban. Katrina Son, GMA News.